Pikang-pika si Patrick, mga kapatid. Sa 5 taon na magka-live-in partner sila ni Gemma, ang babae, aminado po na lulong sa sugal. Online sugal. Ay nako, Jeff, don't get started. I mean, like, ang dami kong kilala. Sa katunayan, maski ang pambayad sana nila ng credit card ay nagawang lustayin ni Gemma. Ang rason ni Gemma kung bakit niya patuloy na ginagawa itong pagsusugal na ito na wala namang ikabubuti ay para daw, ay, ang taray, ang dami ko rin kilalang ganyan. Tapos yun, na-addict na sila hanggang sa naibenta na lahat ng mga ari-arian at ng mga appliances sa bahay. May kakilala ako, pati gate ng bahay binenta sa pagka-addict sa online sugal. Totoo, wala na siya mabenta eh. Gate na ng bahay, day. Hindi ito joke. Totoo, true story. Kakasabi ko lang sa inyo, ang dami na nasirang buhay dito. At ito na nga, ang ginagawa ni Gemma, hindi siya tumitigil kaka-online sugal kasi ang kanyang rason, babawiin niya lahat ng natalo niya. Eh ang ending, mas natalo siya. Ano sa tingin niyo, may mananalo sa bangka? Wala. Walang nananalo sa kasino. Magpapatalo ba naman yung kasino? Syempre hindi. Pero ito, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, well, you do you guys. Basta alam nyo yung moderation, di ba? Moderation? Moderately. Kung may drink moderately, dapat kung magsusugal kayo, it's really just for fun. Sabong moderately, ganon. Online casino moderately, ganyan. So, eto na nga, para ikwento ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ni Patrick kay Gemma. Kausapin mo muna natin si Patrick. Hello, Patrick. Magandang tanghali po. Galit po kayo? Opo, bali, galit na galit na po ako. Naku po, sorry po. Galit ka sa akin, sir? Hindi naman po. Okay. Kinaklaro ko lang. Kasi, kayo po. Kasi tumatawag sa akin yung sa home credit. Ay, ito na. Sige, maghunos dili ka, Patrick. Patrick ng Quezon City. Teka lang ha, kalmahan mo. 30 years old ka. Anong trabaho mo? Waiter po. Bali, ma-absent nga po ako ngayon. Naku, pasensya na, Patrick. Di bali babayaran ni Jeff ba't lang yung today mo? Pero sige, Patrick, nakikinig ako. Anong meron? Kwentuhan mo ako. Yun nga po. Naubos na po lahat ng pera namin dahil sa kakasugal po. Mga aking kinakasama. Kailan pa siya nagsimula dito sa pagsusugal? Bali, nung nag-umpisa po yung mga scatter po. Nag-umpisa ang alin po? Yung mga online games po. So, anong taon niya? Naaalala mo ba? Kasabay ba yun ng Pogo? Charing. Siguro po, mga ganun po. 2016 pa yun, be. Ayun ang alam ko, ha. Kasagsagan yan. Diyan talaga nagsimula yun. Pero mas tumindi nung nagka-pandemic 2020 kasi lahat ng tao nasa bahay lang. Tingin ko po yung mga pandemic pa. So, wait lang. Matanong ko lang, Patrick, gano'n na ba kayo katagal ni Gemma na nagsasama? 5 years po. Okay. So, tama nga. Malamang siguro nung pandemic. So, 4 years, kung 5 years kayo, 2020 siya nag-start magsugal. 4 na taon na siya na nagsusugal. Ano bang trabaho ni Gemma? Wait, po? Cleaner po. Cleaner. And then, may anak ba kayo? Wala pa? Wala po. At gano'n na kayo katagal na nagli-live-in? Bali, 5 taon na rin po kami nagli-live-in. Mula po nung nagsama kami ng pandemic. Ang bilis nagdesisyon. Kumbaga, di ba syempre magiging mag-boyfriend, girlfriend muna kayo bago kayo maging mag-live-in partner. Gano'n katagal bago mo siya inaya na, uy, magsama na tayo? Ano ito? Months lang ba? Mabilis? Paano? Mga 2 buwan po. 2 months. 2 months after nyo mag-boyfriend, girlfriend, inaya mo na siya. Nagpasya po kami na mag-live-in. Tapos, nagkaroon ng pandemic. Di na po kami nakalabas. Kaya nagsama na po kami. Pero, kailan yung time na nakilala mo siya, bago nagkaroon ng pandemic at bago siya na-addict sa sugal, hindi siya ganyan? Nagsusugal na po siya, bale, doon sa mga sa labas kasi pandemic nga po. Hindi, ang ibig sabihin bago yung pandemic kasi 5 years kayo 4 years pa lang siya nagsusugal. Kung baga nung nakilala mo ba siya, addict na siya o naging addict lang? Hindi po ganun. Susubukan niya lang po. Nagsusugal na rin talaga. Pero mas na-addict siya nung 2020. So, sa tansya mo,
Magkano yung mga naipatalo na niya? O magkano yung nahuli mo siya na naloka ka na, uy, ang laki naman ng patalo mo. Magkano? Siguro yung itong inano niya, linustay niya, mga 10,000 po. 10,000 piso? Yung nilustay niya po ngayon. Pero yung mga nakaraan po, hindi ko po hindi talaga pa kasama yon. Etong huling pinag-awayan yes, nyo, 10,000 pesos, yung sinasabi mo na may tumatawag sa yung home credit. Opo, bali 4,000 po yung sa home credit ko. Tapos di ko alam yung iba niya na lustay, pero alam ko nasa abot talaga ng 10,000 ngayon. So meron din ba mga pumupunta sa bahay nyo ng mga tao at naniningil ng utang dito sa live-in partner mo? Meron din po. Tapos meron din po yung tumatawag na online app po ba yun? Oh my Tawag gosh. po ng tawag sa akin, hinahanap po siya. Di ko po sinasabi na kakilala ko. Tapos biyablock ko na rin po para... Hindi, alam ko naman ang dahilan kung bakit. Makukulit kasi yung iba yung mga online pautang. Alam ko yung sinasabi mo, ang dami nga nahaharas daw sa ganyan. Diba? Yung parang... Miski hindi po ako umutang. Sinisingil din po ako. Oo, kasi ikaw ang sinulat na reference na tatawagan pag hindi na siya sumasagot. Tama po. Oo, sige. Kaya po talaga mainit po ang ulo ko ngayon. Kailan pa? So gano'n na kayo katagal na nag-aaway simula nung na-discover mo tong huling 10,000 piso na pinatalo niya? Mga ilang linggo ba? May buwan na ba? 2 weeks na ho. Bali hindi na ho muna kami nagkita ngayon. So sinong umalis dun sa bahay? Ikaw o siya? Ako po. Kaya po hindi po ako pumasok ngayon. So, umalis ka na doon sa bahay na tinutuluyan nyo? Opo. Sino? Siya na lang mag-isa? Siguro po, hindi ko po kung anong ginagawa niya po ngayon. Baka nagsusugal na naman po. Batiin ko muna si teka lang, batiin ko si Baser Amer. Yung basketball player na magaling. Batiin ko lang. Sige. Okay, so ngayon, nasa kabilang line si Gemma. Ikaw ba gusto mo pa maayos to? Anong plano mo? Kasi umalis ka na ng bahay eh. Niisip ko kung magbabago ba siya o hindi po. Kaya hindi ko ma-sure kung maayos pa rin namin tong relasyon namin. Kasi hindi mo nga sure kung magbabago pa siya. So medyo 50-50 ka na, half and half ka na dito sa relationship nyo. Half-half ka na, ganon. Opo. Okay, kausapin ko lang si Gemma. Babalikan kita, Patrick, ha? Yes po. Eto na nga po mga kapatid, 28 years old mula din sa Quezon City. Si Gemma, isang cleaner at ang sinasabi ng kanyang live-in partner, halos 4 or 5 years ng addict sa sugal. Gemma, hello? Hello po. Hi Gemma, sorry ha. Alam mo dapat yung ganito talaga hindi naman pinag-uusapan na on air. Pero nandito naman kami para tulungan sana kayong maayos yung relationship. So, hindi mo na kita i-judge kasi gusto ko malaman yung reason bakit ka nagsimula na mag-online sugal. Anong rason? Rason po, parang ginawa ko pang libangan. Hanggang sa na-addict ka na? Kasi, dati naman po, lagi po ako nananalo. Alam niya naman po yun. Nakakapanalo naman po ako. Po ako sa mga gastusin. Nakakatulong. Sa mga namin. Opo. Nung pag nananalo naman po ako, masaya naman po siya. Saka yung ibang gamit po namin sa bahay namin, galing din po sa mga panalo ko po. Lalo na po nung nag-pandemic po, dahil po yung sabong po. Yes, Gemma, medyo nawawala ka? Hello po? Sige. May sinasabi ka nung sa sabong? Opo, sabong po. Yung nag-pandemic po, nakinabang naman po siya. So you mean to say, inaalaw ka niya basta panalo ka? Nagagalit lang siya pag talo ka? Opo. Naku, hindi tama yun. Pagka panalo naman po ako wala naman po siyang sinasabi sa akin So parang tinotolerate niya yung pag-online mo. Hindi ka niya pinipigilan. Basta daw wag ka lang papatalo. Opo. Imposible naman yun. Pag naman po kasi, pag panalo naman po, wala naman po ako naririnig sa kanya. Magkano na yung pinakamalaking na panalo mo?
Wala, nakapanalo po ako nung mga time po ng sabong kasi maganda po yung mga tayan. Nakapanalo po ako mga 60, 50. Kaya po, Online online. Opo, online sabong Magkano po. tinaya mo? Bali po, nag-uumpisa po ako sa mga 2,000, ganun. Tapos roll lang po ng roll. Okay, may sinasabi siya kanina, nagpatalo ka nitong huli ng 10,000 piso. Opo, ito na po yung sa scatter po yan. Scammer na online sugal? Scatter po, scatter. Scatter, sorry. Kala ko ano naman tong scatter? Sorry, hindi familiar si Tita Chacha sa scatter. Ano yung scatter na yan? Parang po, sa online casino po, yung mga slot machine po. Slot machines. Okay. Opo. So, sa tinagal-tagal mo na nagsusugal, ate, for sure, mas malaki ang talo mo kaysa sa panalo mo. Then, sa sabong po, okay po kasi dalawa lang po yung pagpipilian Pero kasi... Talo, panalo Pero dito po talaga sa scatter, yun po, medyo alanganin po talaga yung panalo. Gemma, wala namang nananalo sa bangka. Tama, mali? Tama po, pero nung sabong po, panalo po ako lagi. Aray ko po. Pipilitan talaga yung sabong. Gemma, wala pa kayong anak, di ba? Wala po. Kailan mo planong tumigil sa pagsusugal? Paano? Paghiwalay na kayo? Pag ubos na yung pera mo? Pag naibenta mo na lahat ng ari-arian sa bahay? Hindi naman po, kasi naman po minsan po nababawi ko naman po Kasi Gemma, uulitin ko, walang natatalo sa bangka. Kita mo ngayon, mananalo ka. Pero mas sure ako, malaki ang talo mo. Mamaya na yung huling sasabihin ko sa'yo kasi usap muna kayo ni Patrick kung anong plano ninyo sa relasyon ninyo. Pero kasi pareho kayo, 5 years na kayo together and you both are not getting any younger. Ikaw, 28, si Patrick, 30 years old. So darating ang panahon, magpaplano kayo ng pamilya nyo, magpapakasal kayo, magkakaanak kayong dalawa. Gusto mo ganito kakalakihan nila? Na ang nanay nila adik sa sugal? Anong makukuha ng mga bata doon na parang gagayahin ka lang din nila kung anong ginagawa mo? Naiintindihan ko naman po yun Kaso yung pero kaya mo ba? Willing ka i-give up yung sugal? Kung papipiliin ka, sugal or yung relationship niyo ni Patrick, paano? Po? Mahirap po, ma'am kasi... Patay tayo dyan. Hindi po, gusto ko pumayos yung relasyon po namin. Gemma, uulitin ko ha. Si Patrick o sugal? Po? Si Patrick na lang po. Parang napilitan. Tapos parang galit pa sa akin. Ba't ganun? Huwag magalit sa akin. Inaayos nga natin itong pagsasama ninyo. Pero di ba, nakita nyo kung anong problema nang dahil sa pagsusugal? 5 years sila together ng partner niya sa mga nakikinig sa atin. Pero nagdalawang isip kung pipiliin yung partner o yung sugal. Okay, tawagin ko lang si Patrick Usap kayong dalawa. Mamaya ang final say ko. Patrick? Patrick, meron ako. Wait lang. Patrick magusili ka. May sabihin ako sa'yo. Mamaya. Okay? Kalma lang. Kalmahan nyo pareho. Okay, sige. Mag-usap kayo. Gemma. Ano ba itong tumatawag na naman sa akin yung home credit, pati yung mga online apps dito? Pati itong katrabaho mo, pumunta na sa bahay. Sabi, may utang daw ikaw doon. Bayaran mo yun. At lagi ka daw nakikita doon sa may likod ng trabahoan nyo. Nag-scatter ka lang daw doon. Ayusin mo naman yan. Babayaran ko naman yun Makakawala kang gana. Pati pipapiliin ni Didetcha, alanganin pa ako pipiliin mo. Hindi dapat ganun. Kung ayaw mo na sa akin, unahin mo na yung pagsusugal. Di, mahalin mo si, Atong Ang ba yun? Saka yung buhay-buhay na bago ngayon. Nood ka ng nood ng Mark Anthony. Makakagalit ka. Babayaran ko naman yung mga utang na yun Alam mo naman yan, nakinabang ka naman sa mga panalo ko Kahit na, naubos na lahat ng mga... Okay naman tayo pag panalo natin, yung mga gamit natin na appliances natin, lahat na, wala na. Ano yung natin ngayon?
Rice cooker nga, wala na eh. Paano tayo magsasaing? O di umalis na ako sa bahay. Ang gigil ka. Bibili ako mamaya. Umuwi ka na. O bakit? Pumaldo ka na? Okay. Nanalo lang. Oo. Ganito, Gemma, may sinasabi si Patrick na pati daw sa trabaho, nag-online sugal ka na lang? Break time, ma'am. Every day? Every day kang nagsusugal? Nagbabaka sakali naman po sa scatter, ma'am. Oh, pero itong sinasabi niya na may mga nabibenta ka ng gamit, tsaka yung frustration din ni Patrick na nabenta mo na yung mga gamit nyo. Tapos ang dami na naniningil ng utang ngayon. Gemma, hanggang kailan mo gagawin yan? Pagbaon na baon ka na? Yung mga online lending, ma'am, hindi ko naman babayaran yun. Scammer naman po sila eh. Pero Gemma, ang utang ay utang. Ngayon, out loud sinasabi mo, hindi mo babayaran yung mga inutang mo? Ginamit. Yes, online lang po, ma'am. Kahit na. Yung sa katrabaho ko po, babayaran ko po yun. Gemma, nako-compute mo pa kung magkano na yung total ng utang mo? Ano, ma'am? Sa katrabaho ko, ma'am, konti lang yun. Sa online, ano lang Pero po. like magkano? Rough figure? 20,000, 30? Mga ganun po. Mga ganun, pero di ka sure, pwedeng more than pa. Opo. Sige, ganito. Patrick, Opo. may sinasabi si Gemma kanina na pag daw nananalo siya, okay lang sa'yo, nakikinabang ka. Nagagalit ka lang daw pag natatalo siya. Normal naman talaga manalo na masaya eh. Pag tatalo ka talaga tapos ganyan pa nangyayari, nauubos yung mga pinupundar natin, hindi na maganda kasi nagsisikreto ka na rin sa akin eh. Kailan ka huling... Sinasabi, Patrick, mga pera tapos mangungutang ka sa ganito, mangungutang ka sa ganyan, pati yung kasama mo, inutangan mo. Sabi nga nung kasama mo, lumapit ka pa daw kay boss mo. Kinausap mo, ewan ko, baka mamaya nanghihingi ka, umutang ka pa doon. oo. Patrick, Diba, na-stress na ako sa'yo eh. Gemma, may gusto kong sabihin doon sa sinabi ni Patrick? Hindi. Ay, yung sa boss ko naman po yun, ma'am. Pangkain naman po namin yun eh. Mag-a-advance lang naman po ako. Hindi ko naman isusugal yun eh. So, ibig mo sabihin, wala ka na rin pangkain dahil naubos na? Yung budget po, opo. Nag-a-advance eh. Pumunta ka daw, sabi ni Rowena, pumunta ka daw doon sa nagpakasika pa. Advance. Okay, ganito. 100 lang yun. Sige, medyo mainit pa silang dalawa ngayon. Okay, tumawag kami ng psychologist para makausap kayong dalawa, ha? Pero bago natin kumbaga bago tayo mag-commercial gap, gusto ko itanong, mauna ka na Patrick, anong plano mo? Ano pa ba ito? Tutuloy nyo pa? O hindi na? Mukhang si Gemma walang plano na tumigil sa pagsusugal. Anong plano mo? Kasi sabi mo, umalis ka na rin doon sa kung saan kayo nanunuluyan. Gusto ko sanang maayos kasi mahal ko naman siya. Kung ganyan naman, mas parang pinipili niya pa yung pagsusugal. Mas maganda pa na manahimik na lang muna kami sa isa't isa. Okay. Pero gusto ko maayos kasi siyempre sayang din yung pinagsamahan namin 5 taon. Malaking bagay na rin yun. Hello, Patrick and Gemma? Hello po. Okay. Patrick and Gemma, ang kasama ko ngayon, psychologist talaga, expert ito. Pinag-aaralan nila itong mga addiction sa gambling at pwedeng tulungan kayo na makaalis sa ganyang klase ng sitwasyon. Base sa narinig ko kanina, hindi lang si Gemma ang may kailangan ng tulong, pati yung partner kailangan din at 'di ba kumbaga parang may problema din. Hindi lang si Gemma ang pwede nating sisihin dito. So, Doc Camille, anong gusto mong sabihin? Nakikinig ngayon, nandiyan po mismo kausapin ninyo sina Patrick at Gemma. Doktora? Yan na nga po. Okay, good afternoon. Patrick, siguro una-una dahil ikaw yung support system nitong si Gemma, dapat tignan mo maigi, mas marami bang nagagawang mabuti to o talagang nakakasama na doon sa inyong relationship? Pangalawa, ang hirap para sabihin natin na kontrolin nito kasi it can lead yung possibility na tumataas ang tension pag hindi
mag-gambling itong si Gemma. Kaya yung anxiety level niyan tataas at pag sinabi natin kokontrolin mong pilit, it can lead yung possibility na may withdrawal and that can lead to yung tinatawag nating depression. Magiging irritable, ikaw ang sisisihin sa parang sasabihin, ikaw kasi pati ka, hindi mo ako binigyan ng ganitong halaga, de sana kung nanalo tayo, de ganito, ganyan, ganito. So yung mga ganitong klaseng sitwasyon ang paghahandaan natin. So dapat lang na ma-acknowledge at ma-validate nyo na malaking problema yung pagsusugal na nangyayari dito. Kasi kung hindi nyo ina-acknowledge na ito ay maling gawain, ang tendency parehas kayo na magbibigayan lang na sige, pag nanalo ka, eto. Pag hindi, yung alam mo, magiging ganun yung relationship nyo. Umiikot lang kayo, pero hindi nabibigyan ng solusyon yung problema. Importante na malakas ang sabihin na natin, ang ginagawa mong pag-validate dun sa sitwasyon na mali ito, gagawa tayo ng paraan para masolusyonan ito. Siguro ang dapat natin gawin, unahin natin na bayaran natin yung mga utang para hindi tayo aabot sa punto na tayo ay talagang palaging sisingilin at lalo tayong magiging bugnutin dahil kasi yung mga taong naniningil nandito na. Pangalawa, kung talagang kinakailangan na sabihin nyo ng support or counsel, ang dami. Pwede kahit na yung mga kaanak nyo or mga kaibigan mismo ni Gemma ang magsabi sa kanya na mali yung nangyayari, pero pwede siyang tulungan. Hindi siya tutulungan na mangungutang. Hindi siya tutulungan na kung hindi, mas marami siyang pwedeng gawin na mas sabihin natin, mas maging productive. Pwedeng magkaroon ng chance na mas magkaroon siya ng trabaho, kahit work from home, yung mga ganong pagkakataon. Malaking factor talaga yung support system. Para sa ganun, iiwasan na rin natin. Kung hindi nyo kaya mag-seek ng professional help, at least mga kaibigan, pamilya, magiging support system para matulungan at makontrol itong kondisyon na to. Okay. Doc, last na lang po. Yun bang pangungutang inamamana din? Kasi di ba yung mga tao may ayaw tumigil, kauutang, kahit alam nilang wala na silang pambayad. Kaya ako natanong kasi nga medyo baon na rin sa utang. Ito pong si Gemma. Same din po ba yun sa addiction sa gambling or sa ibang bagay? Remember, it's an impulse control thing. So, ibig sabihin, para makasurvive sa kanya, ginagawa niya ito. And nilarationalize niya ito para sabihin na natin na, ay hindi, ito yung makakatulong sa akin, kaya gagawin ito. So, paulit-ulit na mangyayari yan. Once na sabihin natin, hindi na talaga, wala nang gustong magpautang sa kanya, that's the only time na marirealize niya na ang dami-dami ko na palang utang, ang dami ko ng ganito. Kasi kaso at this point, merong nagpapautang So wala pa siyang talagang clear insight na malaki yung nagiging problema niya. Akala niya yung 10,000 ganun kaliit lang, hindi katulad na paano kung mabawi ko naman, maging 10,000 mabayaran ko kaagad. Alam mo yun, yung foresight na ang iniisip mo palagi, mananalo ka. Hindi, it's palagi ang gambling, it's a game of chance. Pag nalulung ka dyan, talagang magkakasabi natin na magkakaroon ka ng possibility for addiction sa gambling. Okay. And yun yung nakakalungkot. Oo. Eto, Doc, diba? Tanungin ko lang si Gemma at si Patrick, baka may question sila sa inyo. Gemma? Hello, Gemma? Gemma? Hello po. Narinig mo yung sinasabi ni Doc. Meron ka bang gustong itanong sa kanya? Expert itong kasama natin. Baka lang may question ka? Opo. Anong question mo? Sige. Bali po kasi, Doc, ang environment po kasi na nakalakihan ko talaga yung nagsusugal po. Tatay ko po kasi nagsusugal. Ayun. Yun na nga. Dapat tignan nga din natin yung environment na nilakihan ng partner natin para alam natin kung paano sila tutulungan. Ano po, Doktora Camille? Oo, malaking factor para malaman mo yung pag nakita mo yung history ganito. Eto na nga, talagang sinabi na natin na may genetic predisposition. Pero again, Doc, tapos hindi natin pwedeng, tama ba, Doc? Sorry po, hindi natin pwedeng isisi yun sa genetics lang. Kasi at the end of the day, ay, oo. Hindi, kasi pag sinabi mo, di ba, pag sinabi mo ganun, pango ako, di ba, ginagawa mo, gumagawa ka ng paraan para kung talagang affected ka doon sa pagiging pango mo, gagawa ka ng paraan, ini-enhance mo, nagpapa-rhinoplasty ka. Ngayon, kung sasabihin mong gano'n na nagsusugal yung tatay mo, nakita mo ba na mali yung sugal? Kasi kung nakikita mo na ang tingin mo pag nagsusugal, magandang ehemplo siya, doon nagkakaroon ng maling values.
Kasi kung tinuro sa'yo na mali yung pagsusugal, then makikita mo, aayawan mo yun. Kaso ang tanong nga, tinuro ba sa inyo na, sige magsugal kayo para sa ganon, dumami yung pera nyo? Wala naman sigurong tinurong ganon ng magulang. Okay. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi tayo, meron pa rin tayong free will para sabihin ko ano yung mga options sa buhay. Kumbaga kahit na may lahi tayong mga tatay ko addict sa sugal, ako pa rin ang magde-decide kung magiging addict din ako sa sugal kasi meron naman tayong sariling pag-iisip. Oh, ito naman si Patrick. Yes. Patrick, may question ka kay Doc bago natin bitawan si Doc? Wala na po. Bali, yung mga tumatawag lang talaga ngayon pinoproblema ko. Gawa ng pati home credit ko, hindi pa mababayaran. Pupuntahan ako ng agent dito sa bahay namin. Alam yung bahay ko nun eh. Oh, sige. Okay. Teka, balikan natin yan si Patrick sa problema niya yan. Pero, Dr. Camille, thank you so much. Mas na-enlighten kami ngayon na, 'di ba, ito pala yung sitwasyon kung bakit may mga nagkakaroon ng addiction. Sa susunod ulit, Doc, ha? Huwag kang magsasawa sa amin. Ayun naman, maraming salamat din sa pag-imbita. Magandang hapon. Magandang hapon din po si Dr. Camille, isa pong psychologist. Okay, Patrick, mabilisan lang, exactly 1 o'clock na, Patrick and Gemma. Anong desisyon nyo? Ikaw, Patrick, gusto mo pa bang ituloy ito? Gusto ko sanang ituloy, kaya lang parang tuloy-tuloy pa rin yung pagpapakashi niya, sabi nung kaibigan niya dito. Tapos tuloy-tuloy ang pagpapakash in. Oo. So, tapos nag-chat na sa akin yung mga kaibigan ko sa kayong kamag-anak. Nangingi daw, gabi-gabi pala nangingi ng mga 50-50 sa mga kaibigan niya. Tapos pati sa kamag-anak ko, nag-chat na rin dun. Nagbabakasakali lang, masyado ka naman. So, talagang addict Yung na. sinasabi ko sa iyo eh. Patrick, question. Nagbabakasakali lang ako. Question, Patrick. Pero, sige, ate. O, Gemma. pwede mo naman itigil eh. Kung gusto mo pa ako mahal mo ba ako? Mahal mo daw ba siya ba? Ni-reverse psychology ka pa, ha? Teka lang, Patrick, kung sakali ba hindi siya titigil sa pagsusugal, iiwanan mo siya? Iwanan ko na siya kung hindi siya titigil. Okay, gaano ka na katagal na hindi umuwi sa bahay? 2 weeks na po. 2 weeks na. So malamang, adya lang to sa pagsusugal dahil wala ka. Babalikan ko muna si Gemma. Gemma, narinig mo? Pumupunta naman yan dun sa trabaho ko. Ay, pinupuntahan mo naman pala sa trabaho mo, Patrick. Ay, trabaho niya. Hindi kita matitiis eh. Siyempre, mahal kita eh. Oh, hindi. Kaya nga, mahal mo ko. Di, tayo pa din. Ganun lang yun. Ang tigay mo, nanalo ka pa nun. Okay, ganito. Patrick, gusto ko lang sabihin sa'yo, kapag tinolerate mo to ng paulit-ulit at hindi mo tinuruan ng leksyon, hindi yan magbabago. Hindi yan titigil sa pagsusugal. So, kapag nananalo o natatalo, dapat firm ka. Huwag kang magsugal. Hindi yung pag nananalo, okay lang siyang magsugal. Gemma, ganito. Kasi, Gemma, sinabi na rin ni Doc sa'yo, di ba, na ang gambling is parang game of chance. So, mas malaki yung chance na matatalo ka. Kaya if I were you, habang may konti ka pang nasusubi at hindi ka pa totally super addicted, pero I think nasa 80% ka na ng addiction mo sa sugal, tigilan mo na. Kasi dami nang nasirang buhay dyan, Gemma. Huwag mong hintayin na mapagod sa itong lalaking ito at talagang iwanan ka. Kasi si Patrick, hindi naman yan papayag na umeri kayong dalawa dito, kundi yan pagod na pagod sa'yo. So, ibig sabihin, the fact na pumayag siya na umeri kayong dalawa dito, ang ibig sabihin nun, hindi niya na alam kung paano ka patitigilin. Ang pagsusugal, habit. Pag araw-araw mo siyang ginawa, maaadi ka talaga. Subukan mong gawing habit na wag siyang gawin para dire-diretso na hindi mo na siya kaadikan.